Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello. Howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Ito naman po tayo sa palatuntunan ang Radio Mindanao. Medyo magkulimlim po ang panahon. Mabuti ang ating daan. Diyan sa Lungsod ng Zamboanga, binabati natin ang ating mga kababayan, mga Zamboangueños. ¿Qué tal ustedes, Lie? Buenas tardes. Diyan sa Zamboanga, Sibugay, your province. Ay nga bon, kaninyong tanan, mga kaparentihan, mga kaigsunan. Nagikan pa sa kauna-unahang tao din sa kalibutan. Nilang Lolo Adan o si Lola Eva. Mao nga parintitan ninyong tanan. Nailong, naidulonggan, naingipon, ay mata, naibaba, nailiog, naiulo. Zamboanga del Sur. Mayong hapon kaninyong tanan, hinaot na lang kapunta sa mayong panglawan, sa mayong panghunahuna, sa mayong pangisip. Zamboanga del Norte. Hello. At siyempre diyan sa lalawigan ng Basilan. Kamusta po kayo? Namigyan doon na lupasok, salam doon ka nagkatatan doon na lupasok, mauna kita ni mga kampungan, mga kabakayan, kalawlasyan. At siyempre dyan sa Tawi-Tawi. And sa Malaysia, welcome sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Sa alam po ng ating butihing angkorma ng ating idol na si Alessandro. Maaring hindi pa rin natin makapiling sa mga oras na ito dahil may sinat pa ng konti. Pagaling po kayo, sir. Namimiss ka namin at 10 ng ating mga tagapakinig. Ayan, may mga nagdiriwang sa kanilang kaarawan. Sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy birthday diyan sa inyo. At syempre ang ating PA rito ay nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, walang pansite.
Sana daw pansit luego. Yan pong ating PA dyan, si Raymond Agalandang. Nagdiriwan ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Pasalamat po tayo na umabot tayo sa ganitong edad. And wish you the very best of everything on your birthday today, Raymond. At sino pang nagbe-birthday dyan sa atin? Yun si... itong guard natin, no? Kaya masis nobles eh. That is your wife. Ang kanyang mahal na esposa ng ating kasamahan din dito na ikangang nagdiriwang din ng karawan ng kanyang esposa. So sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na ito ay maligayang karawan. Naway marami pang mga kaarawan na darating sa inyong buhay. We wish you the very best of everything on your natal day today. Greetings mula sa Radio Mindanao at siyempre sa ating divisional newspaper, ang Mindanao Examiner. Paano mga kaibigan, napanood natin ang laban ng ating pambansang kamao. Ang ating Senator Manny Pacquiao. Ang dumi po, ano? Dami pong mga punches, daming mga suntok na pinakawalan nitong si Horn, mga kaibigan. Ngunit mangilan-ngilan lang man ang tumama. Mangilan-ngilan ang landed. May mga ilang bang punches ang pinakawalan ni Horn. May yata 600 plus no? Or 100 plus ba yan? 600 plus yata yun, punches. 100 plus punches ang tumama kay Manny ay ayon sa mga expert diyan sa mga sabugsingero ay 73 lang po. 73 lang ang tumama kay Pacquiao. Samantala naman ang punches ni suntok ni Senator Manny Pacquiao ay 153. Ang tumama sa katawan ni Horn ay 123. So 123 against 73. Nanalo ang 73. Ano ba yan? Pagkatapos itong si Horn ay maro-maro ba? Dala ang siko. Hindi na boxing eh. Dala ang siko. Pagkatapos pag medyo nagkayakapan na ay panay pa rin ang suntok niya sa tagiliran sa ulo ni Manny Pacquiao. Tapos ang referee hindi man lang pagsabihan, bigyan ng warning itong si Horn. Diba? Ay nagong sama-sama naman nila. Unanimous decision or hometown decision. Doon yan sa Brisbane. Saan ba yung Brisbane na yan? Yan sa amin sa Australia. Unanimous decision or hometown decision. Ay naku, ano ba yung tapos yung referee, no? Ay sinisisinin natin yung referee. Sa bagay, kasalanan po yan ng ating Senador Manny Pacquiao. Bakit siya lumaban sa may sungay? Nanunuwag pa. Itong si Horn. Horn nga eh. May sungay.
dyan mga kaibigan. Dyan sa lungsod ng Zamboanga, isang monkey ang nagwawala. Nagwawala bakit? Nagwawala ba dahil nadalo si Manny Pacquiao? Isang monkey, isang unggoy ang nagwawala mga kaibigan. Ano kayang dahilan? Dahil sa ba ay natalo ang ating pambansang kamao? Sa boxing kahapon kaya nagwawala ang monkey. Nang magwala ang monkey mga kaibigan, kinagad nagkawala ang monkey. Kinagad po niya ang anak ng kanyang amo. Pagkatapos tumakas, nagwala pa rin. Pumasok sa mga kabaybahayan dyan sa isang barangay dyan sa Zamboanga City mga kaibigan. Mabuti na lang ay may dala-dala silang mga kababayan po natin sa lungsod ng Zamboanga. May dala-dala silang net. Nagdala silang mga pukot. Hala, mura man nag-isda labayan nilang pukot. Ayun, huli ang monkey. Ay talaga mga kaibigan, ano? Kahapon halos hindi humihinga ang buong sambayanan. Dahil sa laban po ni Manny Pacquiao sa Nidiana, medyo diyan daw sa lungsod ng Zamboanga ay zero crime rate. Kahapon, dahil lahat ng mga tao ay nanonood. Mga kampon din ng kadiliman at kampon ng ni Satanas. At yung mga mabubuting mga tao ay nanonood ng laban ni Manny Pacquiao. Sana daw ay araw-araw may laban si Manny Pacquiao. Nang walang kriminalidad ang magaganap. Ay, naku mga kaibigan. Talagang sabi nga ni ng ating pambansang kamao, dalawa daw ang kanyang naging kalaban. Sabi ni Manny Pacquiao, dalawang naging kalaban ko sa itaas ng ring. Ito po ang sinabi ni Senator Manny Pacquiao sa isang exclusive interview natin. Ayon pa kay Bagman, parang hindi marunong at walang karanasan ang referee na si Mark Nelson. Ay naku, sana sinuntok mo na, Senador. Kung dito ba yan, sa bunutan yan ng mga pwede pa kami. Inireklamo daw kasi niya ang panggigipit sa kanyang leg, subalit kahit warning ay walang ibinigay kay Jeff Horn ang referee. Kayong dapat naman ay nagkaroon ng pagbawas sa puntos. Baka naman takot din si ang referee kay Horn dahil sa pangalan ng Horn ay may sungay. Kasalanan din ng referee bakit siya nagipag-referee sa isang taong may sungay nanunuwag. Mabuti sana siya ang referee ang sinuwag. Parang kalabaw, ano? And namin po ni Pacquiao na siya man ay naapektuhan sa dalawang natamong sugat mula sa headbutt. Kaya may mga pagkakataon na nawawala siya sa focus. Siyempre magkaroon talaga ng headbutt o magkaroon talaga ng dahil sa headbutt ay nagkaroon ng sugat sa ulo si Senator Pacquiao. At medyo pag may lumabas kasi dugo sa ulo natin, parang maiba yung focus natin, maiba yung concentration natin, di ba? Iniwasan natin upang hindi lalala ang sugat sa ating ulo, di ba? Kagabi nga siya, nawawala siya sa focus. Naging balakid din kay Manny ang pagharang umano sa kanyang harapan at pagdikit ng referee kaya hindi matuloy ang pagpakawala sana ng kanyang iba pang mga punches. Referee na naman. Talagang referee na ito.
Ipinagtaka rin niya kung bakit hindi hininto ng referee gayong bumabagal at bumaba na ang depensa ni Horn mula sa 9th round hanggang sa matapos ang laban. Sabi pa ng promoter na si Baba ron, sabi niya, don't worry, Manny. Manny o Manny? Rematch! Ayan. Sinabi naman ng fighting senator na walang problema sa kanya ang rematch dahil mapag-usapan ito pagdating sa tamang panahon. And muli po pinasalamatan ng Pinoy Ring Icon ng sambayanan sa pagsuporta sa laban nito sa hometown ni Horn doon sa Australia. And isang hero's welcome pa rin ang sasalubong kay Manny sa pagbalik sa hometown diyan sa lungsod ng General Santos. Bida pa rin at bayani pa rin ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Kayo pa rin ang aming pambansang kamao, Senador. Dapat mahiyang si Horn. Kaya next time, Senador, huwag ka nang lalaban sa mga ganyang may sungay. Okay. Biro lang. Tumawa naman kayo diyan. Hanggang sa international media, mga kaibigan, ay controversial pa rin ang ating Manny Pacquiao. Oras pa natin, mga kaibigan, ay ganap ng 21 sandali maglagpas ang alas 2 ng hapon. Kayo pa rin, mga kaibigan, ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Abdel Disa pa rin, and hanggang alas 3 po tayo. Ayan. Diyan daw sa lungsod ng Zamboanga, pinag-iingat ang mga abusadong mga tricycle drivers. Babala po ito ng isang councilor na si Romel Agan, ang chairman ng Council Committee on Franchise. Alam mo kasi, mahal kasi maningil ang mga tricycle drivers natin diyan sa lungsod ng Zamboanga. Marami pong reklamo ng ating mga kababayan. Binalaan po sila, huwag masyadong ganid. Binalaan din kayong mga tricycle driver dyan sa lungsod ng Zamboanga na huwag gawin yung sinasabi nilang is na bero. Minsan sasakay ka na daw ng paparahin mo yung isang tricycle. Pag medyo hindi nila kursunada ay dadaanan ka lang at sasabihin, ay uwi na ako. Mayroon pa akong susunduan. So, alam nyo kasi ay
default rate na sinasabi nilang multa. Dati-dati kasi ay 500 piso lang sa mga nahuling mga abusadong tricycle driver. Itong sinasabi nilang snabero ay 500 lang po yan. So sa ngayon ay binago na po. Ay pag kayo ay nahuli at nangisnab kayo ng mga basahero, ang bagong multa ngayon ay 4,000 piso. 4,000 tumataginting na peso para sa unang offense. And then 5,000 piso para second offense and 5,000 pesos sa pangatlo plus kanselasyon ng inyong prangkisa. Yung overcharging kasi noon ay 1,000 pesos lang ang multa. So ngayon mga kaibigan, mula 4,000 so nag-increase po ito mula sa 1,000, nag-increase po ito ng 4,000. At para sa second offense ay 5,000. At ang pangatlong offense ay 5,000 plus kanselasyon po ng inyong prangkisa. So wag po ka tayong ganid. O di kayo ba naman ay hindi natin kurusunad ang ating mga basahero ay atin nang pagsamantalahan. O kaya dadaanan na lang natin, isnabin na lang natin, patay kang bata ka pag nakuha yung plate number mo. Mahal po mga kaibigan. Just imagine pag umultahin ka ng 4,000, 5,000. Plus pa pangatlong offense mo ay 5,000 at kansilahin po ang inyong prangkisa. So wala na tayong kikitain, di ba? Tataob na naman ang kaldero natin yan. Kaya nga sinasabi natin, kung sa tingin po ninyo ay hindi naman tayong malulugi, kung tilawan na masyadong ganid, gaman. Diba? Para lang hindi, sabi nga nila, bisag hinay-hinay, basta kanunay, naalay income, ayaw pag tinunto yung tao dong. Ayaw yung tao mong pagbinuang, ayaw mo pag maro-maro. Ay, dili ka na maayo. Diyan pa rin daw sa lungsod ng Zamboanga mga kaibigan, isang taong ang hinuli. Bakit kaya siya hinuli? Inaresto po siya dahil sinira po niya ang gulong ng isang sasakyan ng barangay. Ano ko naman kasalanan ng sasakyan ito? Kung kawawa naman ang sasakyan ito ay tinanggalan po niya. Sinira po niya yung gulong ng isang service vehicle ng barangay. 2 Indonesian po ang nahuli. Yan sa lungsod ng Zamboanga sa isang motel. Pagkatapos po ito ay nagpresenta po sa pulis ng mga peking ID. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Bakit sila? Wala ba silang mga kasulatan? Kaya maraming salamat sa mga taong nagmamatsyag, nagbabantay at tumutulong sa ating mga otoridad. Naman time, tayo po ay babalik pagkatapos po ng mga ilang paalala.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda D-Triple-X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30. Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Abdel Disa pa rin sa kalan po ng ating anchorman na si Sir Alessandro. Siya pala binabati natin ang dalawang koronel na laging nakikinig sa ating palatuntunan at sinubaybayan ang ating programa. Araw-araw po yan. And magandang hapon po sa inyo mga sirs, mga sir. Si Colonel Jacob at si Colonel Masinsin. Diyan sa Rogan, sir. Good afternoon. Kumusta po kayo? Yan pa rin sa marami mga kaibigan. Ganun pa rin. Nanatili pa rin. Wala pa rin deadline ang operasyon ng ating militar dyan sa Marawi City. Kawawa naman yung mga kababayan po natin dyan sa Marawi na nagsilikas, umalis, iniwan ang kanilang mga tahanan dahil nandyan sa grupong mga mauti, mga maut ba? Aron lang mahimahimong murag cute, gibutan nilag ti, gibutan nilag i, aron mahimog mauti, pero actually maut. Nakapanggigil po ang mga ginagawa ng mga mauti group dyan sa Marawi. Sinisigira po nila ang sarili nilang tahanan, ang sarili nilang lugar. Ang mga kababayan po nila mismo kanilang pinapatay. Yan ay talagang malaking dagok sa ating mga kababayan na Muslim, kapwa mga Muslim. Dapat natin ipag-aisahan na yung mga mauti na yan, mga grupo na yan, wala nang ginawa kundi maghasik ng lagim sa atin. Ay kondenahin natin yan sila. Labanan natin yan sila. Kawawa naman yung mga bakwid. Tapos, yung mga iba dyan, kung medyo mahina-hina ang loob mga kaibigan, mayroong mga ulat tayong natatanggap. Nagkaroon na po ng matinding depresyon. Kung minsan yung iba dyan, nagsasalita na lang mag-isa, nakatunganga, nakatingin sa malayo na wala naman tinitingnan. Kalungkutan ang natatamo ng ating mga kababayan diyan. And tumanggi po na magbigay ng timeline o deadline si yung administrator ng martial law, Department of National Defense or DND, Secretary Delphine Lorenzana, kung kailan matatapos ang gera sa Marawi City. Sinabi po ng Secretary Lorenzana, 3 beses na siyang nasunog o nagkuryente
sa kabibigay ng timeline kung kailan matatapos ang gera sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ISIS sa Islamic State of Iraq and Syria, Maudi Terror Group. Naman mayroon kasing nagbigay sila ng deadline noon, timeline noon na 3 araw lang matapos ang gera dyan sa Marawi. Ngunit nabigo po ang ating militar na tapusin ang gera dyan, umabot po ng mahigit 1 buwan na buwan. Pero mga kaibigan, umaasa si Lorenzana na sana ay matapos ang krisis bago sumapit ang yung State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na July 24. And sa bagay mga kaibigan, aminado po ang ating kalihim na ayon sa kanya ay hindi daw sanay sa urban operations sa mga sundalo. Dahil ang nakasanayan ay gera sa mga kabundukan, kaya nahirapang matapos agad ang mga kalaban. Ay, may mga elite forces po tayo. Yung, di ba may mga SWAT team tayo na sinanay sa urban operations, gera sa siyudad. May mga pulis po tayo na marunong makigera sa siyudad. Oo nga naman, ay mga sundalo po natin ay sanayan makipaggera sa bundok. Kaya nga, dahil hindi gagamit ng bomba or mula sa himpapawid. Ngunit mga kaibigan, naniwala po ang kalihim na pinaghandaan ng gusto ng mga kalaban ang paglusob sa Marawi City. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos yung gera dyan. Batay po sa ilan na po ang nasawing mga sundalo mga kaibigan. Di umano ilan na po? Marami-rami na rin na po ang mga nasawing sundalo sa Bagbagan. $84 na or ilan ba? Or 70 plus or 84 plus? And 336 naman ang napatay sa panig ng mga terorista. Ito ay katumbas ng isang batalyon. At 39 naman ang nasawi sa mga sibilyang pinaniniwalaang pinatay at pinugutan ng mga terorista. Ay mga kaibigan, yan ang resulta ng gera. Nasisira po ang imahe ng isang siyudad. Anay mo ay ghost town. Hasta yung tao ng mga iro, mga hadlok. At ang mga butika at ang mga ok-ok. Hasta ang mga ilaga.
evacuate. At ang laki po ng damage sa ninang kaguluhan dyan sa Marawi City, mga kaibigan. Ang nakakalungkod pa dyan ay nagkakaroon po ng mga tawag nito, mental disorder. Mga kababayan po natin dyan, yung mga internally displaced person. Nakaranas po ng ng traumatic mental disorder or tawag diyan, or pagkabaliw. Ang mga dami, no? Mga 25,000 mga internally displaced persons or IDPs na nagabase sa magkaibang evacuation centers dyan sa Lanao, yung dalawang probinsya dyan, no? Yung Lanao at saka Iligan City. Oh my God. And ito po yung hinihayag ni Senator si Lanao del Sur Provincial Health Office Head na si Dr. Alinader Minalang na nasa magkaibang traumatic level ang mga biktima, kung saan karamihan sa kanila ay nasa mental disorder stage. Ikaw ba naman ay mamatayan ng mga kamag-anak, ng mga anak, ng asawa? Maiwan mo yung mga ari-arian mo. Wala ka nang mauwian. Wasak na, warap na ang iyong bahay, ang iyong mga alaga, ang iyong mga pananim. Nasunog na. Mahina-hina ang medyo ang iyong kalooban. Talagang ganyan ang mangyayari. Tao nga lang namang tayo. Sabi nga nila, kahit gaano katibay ang iyong puso, ang iyong damdamin, pag ganyan ang mangyayari sa atin, ay talagang masisira ang ating kokote. And ito po rin ay kinumpirma rin ni Minalang na nasa 29 na mga evacuees ang nasawi. Nangamatay na yung tao ng uban dihan sa evacuation center na dinapuan ng magkaibang karamdaman habang nasa loob ng evacuation centers ng mga nabanggit na mga lugar, mga kaibigan. Talagang masakit. Maaari daw aakyat pa. Maaaring tataas pa ang bilang ng mga nasawi habang hindi sila tuluyang maalis sa evacuation centers na sobrang siksikan ang libu-libong mga internally displaced persons. Sana naman ay madaliin ang ating pamahalaan, madaliin po ng ating mga sundalo na ubusin na yan ang mga mautig group na yan, ibabang mga naghasik ng lagim diyan sa Marawi City at mga karatig bayan. And
napag-alaman din natin mga kaibigan, puspusan po ang ginawa ng government doctors na pagsasailalim ng IDP sa psychological sessions upang maitagas ang mga biktima ng kaguluhan sa posibilidad na matatamaan ng matinding depression. Pagdasal mo natin sila, tulungan po natin sila. Padala tayo ng mga pagkain, padala tayo ng mga financial assistance. Anong mga sobra-sobra dyan sa atin ay ipapadala po natin dyan sa Malawi. At huwag natin kalimutan na ipagdasal natin ang mga kababayan po natin doon. Mga sundalo ay madaliin na po ninyo. Nawagan din sa inyo ay tapusin natin kagad yung mga tao na naghahasig ng lagim diyan. Ngunit sabi naman sundalo, teka muna, huwag mong madali. Wala tayong kalaman dyan sa gerang pangsyudad. Ang alam na natin ay gera sa kabundukan. Sana, ito nga, sabi ng mga kano, sasanayin daw nila ang mga sundalong Marines. Oh, yeah. Oh, yeah. Sasanayan nila saan? Sasanayan daw sa gerang pangsyudad. US forces. Tuturuan o tinuruan po ng mga US Marines mula sa 3rd Battalion, 8th Marines at 3rd Marine Division ang mga miyembro ng Philippine Marines sa Urban Warfare Techniques or UWT. Saan yung mga elite forces ng ating mga Navy? Ginanap daw, ano ba ito? Sa ulat po na nilabas ng US Embassy, ginanap ang nasabing training sa bahagi ng Zambales. Sana nun pa yan. Layunin po ng nasabing pagsasanay ay para lalo pang mag-improve ang basic urban warfare techniques ng mga sundalong Pinoy. Kabilang po sa mga tinuturo ng US Marines sa Philippine Marines ay ang mga paraan sa pag-clear sa mga kwarto, hallways at multi-level buildings. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, very timely ang training dahil ganoong taktika ang ginagamit ng militar sa Marawi kung saan close quarter battle ang setup. Lubos naman ang pasalamat ng pamunuan ng Philippine Marines sa Estados Unidos dahil sa patuloy nitong pagbibigay ng tulong para sa kanilang mga sundalo. Sana noon pa ito sinanay na ang ating mga sundalo kasi nangyari na yan dito sa lungsod ng Zamboangan.
pang syudad yan Okay, kahit ba naman ay nalulungkod ang ating mga kababayan dyan sa Marawi City, ay hindi pa rin nilang maiwasan na manood sa laban ni Manny Pacquiao. And kumpiyansa po sila sa panalo si Manny Pacquiao. Kahit na ika nga ay nanonood sila ng laban ni Manny Pacquiao, ay tuloy pa rin ang lunsad ng airstrike mula sa Philippine Air Force. Habang mga kababayan po natin dyan sa Marawi na nakatutok sa laban ni Manny Pacquiao, ay patuloy pa rin ang airstrike, patuloy pa rin ang ikangang pag-operation ng ating mga militar dyan. Kaya walang humpay, huwag nating hayaan makapanood ang mga mautig terror group na yan sa laban ni Manny Pacquiao. Kaya hindi po sila tinantanan ng ating mga sundalo. Fight! Philippine Air Force. Fight! Philippine Army. Fight! Philippine Navy. Magigiting ang kawal ng Pilipinas. Naging controversial, tinanggihan na po ni PNP Chief, si General Bato, ang paanyaya po ni Senator Manny Pacquiao na manood ng boxing doon sa Australia. Dahil baka naman ay ma-issue na naman siya. Kasi yung laban ni Manny Pacquiao, laban kay sinong kalaban niya noon, nagiging issue siya. Nandun ka lang daw, sabi na panood-nood ka lang, samantala yung mga iniwan mo yung inyong tungkulin dito sa Pilipinas. Kaya yun, ayaw na niya. Tinanggihan po ang imbitasyon na manood sa laban ni Manny Pacquiao doon sa Australia. Siyempre, yung laban nila sa Australia ay open po yan. At baka naman magiging problema yan sa klima. Hindi ba natin naitanong si Manny? Hindi naman siguro mainit dun sa Australia Open stadium po yun Okay mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan. At nais po natin pasalamat ang ating sponsor, ang Mindanao Examiner, ang regional newspaper, at siyempre ang ating buting Governor ng Sulu, Governor Toto Tan. Ang Sabilal Muqtadin Incorporated Philippines, sa kanilang presidente, ang kanilang amir na si Ustaz Sajaraji Tamsi or Guru Bata. At suportahan niyo po kayo mga kaibigan. At kung mayroon kayong mga nais na gustong tulungan kami upang magiging tuloy-tuloy po ang ating palatuntunan, please advertise with us. Ito kaya sa radyo or sa ating palatuntunan, ang Radyo Mindanao, o kaya ang ating regional newspaper, ang Mindanao Examiner. At
Hanapin lang po kami sa inyong website yan. Tawagan lang po kami. Para mga kaibigan, talagang maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Isang oras na chismisan. Kaya rin, baka hindi kayo maniwala. Chismis lang po yan. Guys, sa alam po ng ating butihing anchorman si Alan Cinto. Sir, magpagaling po kayo. Namimiss naman kayo. Sa alam po ng mga tagapakinig sa mga oras na ito. And sa ang ating station manager na si Philip I. At siyempre ang ating PA. Ating kapalon na si Raymond kasalukuyan ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday sa iyo, Raymond. Naway marami pang birthday ang darating sa iyo. At siyempre ang ating sponsor, ang ating isang kasamahan dito, ang ating kaibigan na tagapagtanggol ng RPND XXX, ang kanyang sponsor. Nagdiriwang din ang kanyang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday po sa inyong dalawa. At siyempre ito po ang inyong Dundins Transmitter side ay hindi ko na kayo babangkatin ang inyong mga pangalan. Alam natin, alam na po ninyo, alam din ng ating mga kababayan, ng ating tagapakinig na sinong nasa diyan sa transmitter side. Nagpapalakas ng ating signal. Ito po ang inyong lingkod, si Abdul Dinsan. At sabing maraming salamat and may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care.